Mayaman ang Batangas. Hindi lang sa likas na yaman, kundi pati na rin sa pamanang kultural. Sa kabila ng kagandahang ito, hindi rin ligtas ang lalawigan sa mga kalamidad, lalong-lalo na ang mga lindol at iba pang panganib na dala ng Bulkang Taal. Kaya't hindi na rin nakakagulat kung bakit likas na relihiyoso ang mga Batanggenyo. Sa vlog na ito, samahan ninyo kaming tuklasin ang isang natatanging atraksyon sa pusod ng bayan ng Laurel, ang Simbahang Bato. Mula sa Tagaytay, tinahak namin ang Tagaytay na Sugbo Road. Mula roon, kumaliwa kami sa isang kalsadang patungo sa sitio Niogan. Hindi ko akalaing ang dang ito ang magiging isa sa mga pinaka-memorable na kalsadang madadaanan ko sa buong buhay ko. Noong panahong yon, ako'y isang baguhang driver at hindi pangkaraniwan ang pagmamaneho sa ganoong katarik na kalsada. Okay, so now we're driving pababa ng Laurel at grabe, ang tarik, napakahirap ng path. So, kung pupunta kayo, mag-ingat kayo. So yeah, be careful. Okay, harap! Almost 20 minutes ang biyahe na tila isang roller coaster ride. May mga pagkakataong hindi ko na kailangan apakan ng silinyador upang umusad ang aming sasakyan dahil sa tarik ng kalsada na aming binabaybay. Wow! Paano ito mamaya paakyat? Wala, iyak na lang tayo. Sinasabing ilang buhay na rin ang kinitil ng kalsadang ito, lalong-lalo na sa bahagi na tinatawag na Black Wall, kung saan malalim ang bangin na nasa paligid. Makikita mo sa kaliwa at kanan. Diretso na. 17 minutes. Nag-gear na ba tayo? Ako na natatakot. Parang rides niya. Kala mo may ano dito, rice terraces. Nakalugir ako Oo nga, yan. Mas control niya. Hindi na siya magdahan-dahan na warning. Accident prone. So, andito kami ngayon sa accident prone area. Sa lugar na to, wala. Kailangan talaga nakalugir tayo. So, hindi to road to success. Lakbay, Bye, Paano sila sundan? iingat din si Kuya. Uy! Baka sa lubong ka pa. Ang tarik! Uy! Tinan mo, ang bagal ng drive ni Kuya. Ano yan? Avanza? Rush. Rush? Hirap siya. Tapos katira. Bumalik dito. Para sa akin, tila ito'y isang baptism by fire. Along the way, may mga nakasalubong pa kaming mga bata na naglalakad na taga rito. Boy, may mga pababa pa doon? Marami pa? Matarik pa hindi na? Sa may simbahan? Konti na lang? Sa may simbahan? Saan pala ba ito? Simbahang ba ito? Diretso lang? Okay. Taga dito kayo? Okay, ingat ha. Ingat kayo lagi. Amoy sulog. Ay, wait oh. Ay, wait na. Halika, halika. Oh. Candy. Sige, dali. Inabutan na rin namin siya ng konting candy
pampasaya ng kanilang araw. May sunog yung brick. Yung brick. Namin? Yung break natin. Oo, may sunog. Normal daw yun pag ganyan kasi Ilang minuto na lang at nalalapit na kami sa aming destinasyon. Nakita namin ang ilang mga kabahayan na tila nagpakalma na sa amin. Malapit na kami. Dalangin namin nun, sana wala nang mas nakakatakot pang daan. Kung mapansin nyo, tila palabu na ang aming mga kuha. Dito na namin na-realize na papalapit kami di lamang sa Simbahang Bato, pati na rin sa Bulkang Taal. Alam namin papalapit kami sa isa sa pinaka-aktibong bulkan sa buong bansa. Ngunit ang hindi namin alam noon na nag-aalboroto pala ito at nagbuga na ng tone-toneladang asopre o sulfur na siyang paliwanag kung bakit ganoon ang amoy sa lugar na yon. Matapos ang halos 20 minutong paglalakbay, sa wakas ay narating na namin ang Simbahang Bato. Ayon sa aming pagsasaliksik, dekada 70 nang sinimulang ituring na pilgrimage site ng mga taga San Gabriel ang lugar na ito. Inukit nilang yung yungib at gamit ang mga simpleng kagamitan, kalabaw at suyod ay nilinis nila ito. Noong May 6, 1974, isinagawa ang unang misa rito na siyang nagtakda sa Simbahang Bato upang maging isang ganap na simbahan. Makikita sa paligid ng simbahan ng halos 20 kataong nagtitinda ng mga kakanin, gulay, pati na rin ng mga religious items. Sinalubong kami ng isang maliit na arko na siyang hudyat ng aming pagpasok sa Simbahang Bato. Sa loob, mapapansin rin ng mga paniki ang mga orihinal na nanahan sa kuwebang ito. Meron ding mga wishing wells at mga imahen ng mga santo at ng Birheng Maria sa iba't ibang sulok ng simbahan. Nagdasal kami at nag-alay ng munting panalangin. Sinunod ko rin ang tradisyon ng lola ko nung siya'y nabubuhay pa, na kung bibisita ka sa isang simbahan sa unang pagkakataon ay humiling ka raw ng 3 kahilingan at ito'y matutupad. Di na rin kami nagtagal upang di naabuti ng dilim. Matapos ang ilang buwan, nasira ang Simbahang Bato dahil sa malakas na ulan at landslide dala ng bagyong Christine. Kita pa nga ang pinsala mula sa Tagaytay. Ito'y isang paalala na huwag nating pagpaliban ang pagtuklas sa mga gandang lugar dito sa ating bansa dahil hindi natin hawak ang bukas. Minsan, mukhang sasadyain rin talaga ng tadhana o ng Diyos na marating natin ang ilang destinasyon sa tamang oras at panahon. Ako, si Walt Santos, kasama nyo sa biyahe ng buhay, saan man, kailan man, sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Huwag nyong kakalimutan mag-subscribe, share at follow ng ating content, and see you sa ating next adventure. Grabe, nakakatakot. Ano reacts nyo? Roller coaster. Hindi ko na bumalik doon sa dinaanan namin. Ano reaction mo? Natulog po kami. Wala. Entering kami sa hotel number 1.